Want to be strong and healthy just like a champ? Madali lang yan. Just get active. Mag-energize with a mug of Milo and watch on to know how you can keep healthy the fun way. Hi Believers! Sunday morning na naman. Kaya ang inyong mga katanungan, bibigyan natin ng kasagutan sa tulong ng All the Answers. Paano nagsimula ang kwento tungkol sa mga vampira? At ano ang mabisang pangontra sa kanila? Nasaan ang pinakamataas, pinakatuyon, pinakamalamig at pinakamahangin na continent sa Earth? Bakit nagtatrabaho sa sobrang lamig na lugar ang mga tao? Great things start from small beginnings. I paid my dues We've come to this. One lift time after time. at 217 kilograms for the And gold. back we stay. medalist, Jaime Diaz! I've made a Si Alaysa Valdez, bata pa lang, matyaga na yan. Chris Stewart come a long way. Filipino swimmer Ernie Gawina now with the lead. Philippines breaks its own record. Great things start from small beginnings. Milo, energy to build champions in life. Let's continue to bring out the champion in every Filipino. Chris Stewart come a long way. Milo, energy to build champions in life. Great things start from small beginnings. Let's bring out the champion in every Filipino. Thank you very much, the East Crew! Naninipsip ng dugo, mga kampon ng kadiliman. Mambubudol na may pangil, ganyan daw ang mga vampira. Sa kwentuhan ng mga halimaw na kinatatakutan, laging may vampira. Pinakasikat ang kathang-isip ng nobelistang si Bram Stoker, si Dracula. Sa libro pala galing si Dracula? Para masulat ang nobela, humugot siya ng mga elemento mula sa kasaysayan, mga myths at legend ng Eastern Europe. Ang vampira raw ay mas malakas at mas mabilis kaysa tao, umiinom ng dugo at natutulog sa kabaong, pero nanghihina sa sinag ng araw. Ang libro tungkol kay Dracula ay lumabas 100 years ago. Ganun na katagal kaya nakilala natin ng gusto ang pinasikat na vampira, astig. Hindi lang imahinasyon ang pinagbasehan niya. Mga tunay na tao din gaya ni Vlad the Impaler alias Vlad Dracula, isang leader sa Romania noong 15th century. Nakilala siya sa pagiging magaling pero malupit na mandirigma. Nakakatakot siya. Naging inspirasyon din niya ang mga historical myth na noon pa man ay kalat na sa buong mundo. Sa sinaunang Persia at Greece, sa India, Chile, Iceland, Scotland, Russia at iba pa. Iba-ibang bansa, iba-ibang vampira. Sa ngayon, gaya ng ibang halimaw na gawa-gawa ng tao, ang vampira ay sagisag ng ating kinatatakutan. At kung may makasalubong ka, meron namang pangontra. Ano yun? Yung isa, mabisa na, masarap pang ihalo sa ulam. Bawang. Ayaw niya sa adobo. Maraming gamit ang bawang na halaman na kamag-anak ng sibuyas, leek, chive at shallot. Isa rin ito sa mga halaman na naunang itinanim at sinasaka ng tao 4,500 years na. Halos sintagal ng mga kwento tungkol sa mga vampira. Nagmula ang bawang sa Central Asia, gaya sa Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan at Uzbekistan. Hanggang ngayon, sagana doon ang wild garlic. Ang garlic bulb, binubuo ng cloves o butil. Pwedeng kainin ng mga butil ng luto o hilaw. Pag hilaw, medyo matapang ang lasa nito, pero humihina pag naluto na. Kakaiba ang amoy ng bawang dahil sa chemical na allicin.
Lumalabas ito pag pinisa o hiniwa ang butil. Mabango ito sa pangamoy ng tao. Pero panlaban talaga ito ng halaman sa mga peste at hayop na balak itong kainin. Sa tapang ng lasa ng bawang, may mga bansa kung saan ito ay gamit na gamit. Pero meron ding lugar na hindi ito sikat. Bida ito sa lutong Italiano, pero bihirang gamitin sa United Kingdom. Paborito rin ito sa Korea, pero hindi ganun kasikat sa Japan. Kahit magkapitbahay ang Japan at Korea, magkaiba ang panlasa nila. Pero kung gusto yung lasang bawang na hindi ganun katapang, pwedeng kainin ng mga bulaklak at stem ng halaman. Alam niyo ba na tinatawag ding superfood ang bawang? Hindi ito scientific term kundi bansag sa mga pagkaing masustansya kasi siksik sa vitamins, minerals at antioxidants. Napag-aralan na may ambag ang bawang laban sa mataas na kolesterol, high blood pressure at pwede itong makatulong para maiwasan ang ibang cancer. I believe! Thank you very much, the Ace Crew! May tinatawag na superfoods na masustansya na masarap pa. Mayaman ang berries sa fiber, antioxidants at nutrients kontra sakit. Puno ng healthy fats at magnesium ang avocado para makontrol ang blood pressure at diabetes. Siksik sa protina at healthy fats ang isda at nuts. Proteksyon ito laban sa sakit sa puso. Ganon din ang olive oil. Ang leafy green vegetables at iba pang gulay gaya ng broccoli, Brussels sprouts, repolyo at kale ay mayaman sa vitamina para makaiwas sa cancer. Nakakalusog din pag kumain tayo ng whole grains, kamatis, yogurt at legumes gaya ng beans, soybeans at peas. Wow! Ang dami! Tama, pero wala naman iisang pagkain na panlaban sa lahat ng sakit. Pero pag pinagsama-sama ang superfoods, magre-resulta ito sa super diet. Guys, mamaya pupunta tayo sa pinakamataas, pinakatuyot, pinakamalamig at pinakamahanging kontinente sa mundo. Hulaan nyo alin dito. A. Africa, B. Asia, or C. Antarctica. Ang tamang sagot ay C, Antarctica. Ang Mount Everest ay ang pinakamataas na lugar sa Earth ay nasa Asia. Pero iba ang pinakamataas na continent. Sa sukat na 8,200 feet, di hamak na Antarctica ang may pinakamataas na average height above sea level. Ito rin ang pinakamalamig, pinakatuyot at pinakamahanging kontinente. Nagyayelo nga dito, oh. Ang lamig! Noong 1997, nag-negative 91 degrees Celsius sa Antarctica. At kahit hindi maulan, malakas ang hangin na dati ay umabot ng 372 miles per hour. Ang Antarctica ay lugar ng extremes. 99.6% nito ay balot sa yelo. Yung natitirang 0.4% ay bato. Sobrang lamig kasi sobrang konti lang ng sikat ng araw. Sa equator, tirik na tirik ang araw kaya pantay ang buga ng liwanag. Kabaligtaran, sa North Pole at South Pole, mababa ang araw sa kalangitan. Kaya kaunti lang ang init na napupunta sa lupa at tubig. At dahil kulay puti ang ice sheets, imbis na mag-absorb ng init gaya ng maitim na kulay, nagre-reflect ito ng liwanag at ilaw. Alam nyo ba na kalahating taon lang sumisilip ang araw doon? Kaya ang winter sa Antarctica, 6 na buwan ng kadiliman. Kung ang Norway ay land of the midnight sun, ang Antarctica naman ay land na walang sun ng kalahating taon. I believe! Thank you very much, the Ace Crew! Ang mga taong nakatira sa Antarctica ay puro scientists at researchers. Interesado silang pag-aralan ang klima dahil sa mga kakaibang katangian ng lugar. Kaya ang daming research stations doon. May tanong ako. Hulaan nyo kung gaano karaming tao ang nakatira sa lahat ng International Research Station sa Antarctica. A. Nasa 500, B. Nasa 5,000, or C. Nasa 50,000. Ang tamang sagot ay B, nasa 5,000. Sa mga buwan na mainit ang panahon, may 4,400 katao ang nakatira sa Antarctica mainland.
at yung iba nasa mga barko. Matagal na panahong halos hindi pinapansin ang continent na ito. Pero noong World War II, nagtayo ang magkakaribal na Allied and Axis powers ng mga base militar sa Antarctica para angkinin ito. Sa ngayon, wala na ang karamihan sa mga base kasi itinayo sila sa icebergs na nagsilibugan na. Patapos ang gyera, nagsulputan sa mainland ang research stations. Sa kasalukuyan, may 37 stations na pinapatakbo ng international teams ng scientists at engineers. Ang pinakamaliit na base ay ang Troll ng bansang Norway. 6 lang ang permanenteng residente nito. Pinakamalaki naman ang McMurdo Station ng Amerika. Mahigit 250 katao ang nakatira rito buong taon. Yung ibang scientists kasi, pag summer months lang kayang tumira doon. Ang lamig kasi! Pag winter, pahinga muna ang ibang trabaho dahil survival mode muna ang mga base. Yung mga nanatiling scientists at engineers, nilalabanan ang matinding lamig para alagaan ang equipment nila. Ang hirap kayang tumira rito. Ilang linggo kang makakaranas ng sakit ng ulo, insomnia at stress. Hindi nakakabigla yun kasi ang Antarctica ay isa sa pinakamalupit na environment sa Earth. Anong pinag-aaralan ng mga scientists doon? Mula 1970s, thousands of feet na ang lalim ng nadidrill ng scientists sa yelo sa Antarctica. Naghahanap sila ng oxygen isotopes. Yun ang susi para malaman ang average temperature ng tubig ng magyelo ito. Ang pinakalumang ice na natuklasan nila ay 2.7 million years old. Bukod pa ito sa ibang pinag-aaralan doon. Ang Amundsen Scott South Pole Station ay research station na literal na nasa South Pole. Ay, yung mga research stations, kung hindi nasa dalampasigan, nasa looban, gaya ng mga bundok at underground lakes. Busy sa maraming research ang station na ito, gaya ng Cosmic Microwave Background Telescopes. Sinusukat nila ang energy sa kalawakan mula pa nung mag-umpisa ang sanlibutan nung Big Bang. Umaasa ang mga scientists na ang pag-aari nila ay makakatulong sa paghatid ng mas tamang weather forecast, mas detalyadong kaalaman sa klima ng South Pole at dagdag na kaalaman sa mga hayop at halaman sa ilalim ng dagat sa palibot ng Antarctica. I believe... Oh, ain't that fun? Mas fun pa yan pagkasama kayo. Kaya mag-exercise every day. At magmala everyday. Para araw-araw, champion!